Welcome to Transform Global Faith Ministries. Our vision is to see nations transformed. We are on the mission of transforming lives and transforming nations. We believe that change can be achieved by transforming one life at a time. Our ultimate goal is to fulfill the Great Commission of discipling the nations. Our message: at the heart of our ministry lies the gospel of the kingdom that Jesus preached. We are dedicated to spreading this message into all the earth and proclaiming the transformative power of the kingdom of God. Who we are? We are radical disciples who uphold truthfulness and obedience to God's principles and law. We are servant leaders who are willing to answer the cry for nation transformation. We cultivate and prioritize our God-given purpose as we strive to serve our gifts to the world. We are perpetual learners who intentionally grow in character, wisdom, and revelation. We raise up the youth to be the nation's future generation, to grow with the right perspective, to succeed and lead the next generation. We nurture transformed relationships built on the principle that we all work together in mutuality. We strive to grow in love and compassion above all else, for we value relationships more than issues. As we continue to dominate in the 7 spheres of influence, we are committed to raise up leaders, not members, who will manifest the culture and values of the kingdom of God wherever they go. Workers, not just believers, who are willing to accomplish the vision. Servant leaders, not just followers, who are equipped to equip others. We train, serve, and lead people to become authentic leaders in their areas of influence. We are not a religion. We are a movement. We are Transform Global Faith Ministries. Transforming lives, transforming nations. Welcome to the Hill of Zion! "2025 is the year of establishment. And this year, mas lalong titibay ang aming pagbabalita. So be updated on the latest here at TBN News. We bring you the latest headlines that are shaping our world this week. Let's get right into TBN News Flash. This week, TGFM leaders gathered for the level 1 of the 5 levels of fasting, engaging in intense roaring and groaning in the spirit. Indeed, after the LGL training, explosion happened. So, life group was open with our parents in school together with the teachers, both physical and online life group. I was amazed because even before the end of 21 days fasting, some of the disciples under our team began stepping out in faith and opened their own life groups. In my heart, one of the ways to keep my fire burning is to witness new lives come to the Lordship of King Jesus. As we envision nation transformation, we as leaders continue to build up our character and spiritual discipline through our TGFM Weekly Habits.
During our ambassadors briefing, our leaders came together again to be empowered, refreshed, and be equipped with new teachings from our angel of the house, Pastor Roy Oliveros. Pastor Roy shared deep revelations on one of our TGFM's core values, excellence, reminding us that being good at what we do is not enough. We are called to pursue excellence. Leaders, stay tuned for the next ambassadors briefing. During last Saturday's TYG Empowerment Afternoon, Pastor Ram Collano continued to discuss the discipleship series, Disciplining the Flesh. TYGs, do not miss your weekly training. This is every Saturdays, 3 p.m. at the TGFM Training Hub. The teams of Pastors Miko and Mary Tolentino, Pastor Grace Mingrino, and Pastor Nilik Moan gathered together once again to have their intimate worship and ascension in our TGFM Prayer Mountain in Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. The leaders unleashed tongues of fire and interceded against the Prince of the Air. Grab the opportunity to join in ascension with your teams at our TGFM Prayer Mountain. This week, the teams of Pastors Miko and Mary Tolentino, Pastor Robel and Maureen Bello, and the Kingdom Financiers led the morning prayer with powerful worship and heartfelt prayers in the Spirit, filling the atmosphere with God's presence. The pastors also shared the topics, Be Deployed, Why We Need Vision, and Preparation. Join us in our daily morning prayer every day at 5 a.m. live on our Facebook page and YouTube channel. And join our intensive tongues afterwards at 6 a.m. Last Thursday on our Life Hacks Beyond Virtual Training Batch 6, Pastor Roy continued with the topic of Father to All. He then shared insights that in order to define your true self and purpose, you only have to look to the source, the Father. LHB Batch 6 students, do not miss your sessions. This is every Thursday, 6:30 p.m. via Zoom. TGFM Nation continues to expand the gospel of the kingdom as we establish new Symbalais across the Philippines and around the globe. We warmly welcome all Symbalay attendees and life group members. TGFM leaders are continuing to develop our own Marahan community. These are the latest updates on the project. Remember, let us continue planting your seed for the Marahan Community Project. Your investment on this will go a long way. Connect with your leaders and team pastors for your schedule of visit and land cultivation. We've been building something special in Davao City, Philippines. The Transform Academy is passionate about empowering the next generation. Under the SEC-registered organization, Transform Marketplace Radicals, and in partnership with the DepEd Registered School, we offer an innovative, integrated curriculum designed to shape young minds and instill a right perspective in life. Curriculum: interest-led learning. Integrated curriculum: DepEd Matatag, Kingdom Principles from Life Hacks Beyond, Life Skills Learning, and Blended Learning, both modular and online. We aim to transform our nation by transforming education, one child at a time. So join us at the Transform Academy and be part of this radical transformation, transforming youth, transforming nation. Gusto mo bang makapagsimula ng bagong negosyo? O gusto mo lang ng wise investment for your extra money? Dito tayo sa DC Co-op. Welcome to Dominion Credit Cooperative, where our vision is to ensure every member leads a better and progressive life. We fulfill our mission by providing opportunities for entrepreneurship, empowering members to start their own businesses, and helping each one achieve financial prosperity. Through our partnership with DMR and TGFM, here at DC Co-op, we are committed to your financial security and growth. Join us, and together, let us build a prosperous future. Dito tayo sa DC Co-op. TGFM Nation! Are you looking for a way to stay connected and updated with everything happening at TGFM? We've got exciting news for you! Introducing our very own TGFM app, your all-in-one platform for staying engaged and informed. Download the TGFM app through the Google Play Store or the App Store.
Just search Transform Global FM, click download to install, and complete your profile details. With the TGFM app, you'll never miss a beat. Stay updated on upcoming community events. Access our daily devotional Bible readings, Symbolite or house church topics, Life group materials, The Finishers recording, and even our daily morning prayer live feed. Download the TGFM app today and join us in our vision of transforming lives and transforming nations. All at the tip of your finger. Our very first physical gathering this 2025 is set to happen on February 16, 3 p.m. at the Mapua MCM Auditorium. Whether you're with us for a long time or visiting for the first time, there is a place for you. Bring your friends, family, and loved ones as we dive into a life-changing time together. See ya! And that's a wrap for this week's TBN News Your number one source of good news. that empowers and transforms. Mahingpit nga adlaw kanyong tanan. Ako dahil si Jeffrey Magno, usa sa staff diri sa TGFM Eco Hub. Kaniadto sa wala pa ako naka-divine encounter sa Ginoo, wala gayud ko'y panan-awon sa akong kinabuhi. Dili na ako makita nga doon ako'y pulos. Grabe ka pobre ang akong unahuna. Grabe ka reyoso, malisyoso, ug bakakon, usog magdumot. Nas adik sa porn, masturbation, ug ilimnon nga makahubog. February 23, 2014, birthday sa akong inahan. Niabot ang pinakadakong hagit sa among pamilya. Ang akong amahan, usa ka tricycle driver, nga maoy nagbuhi sa amo, gipatay sa walay klarong hinungdan. Ang akong amahan, usa ka karaan og ilado nga tricycle driver sa Barangay Mintal. Daghan na natabangan, apan brutal nga gipatay sa usa ka pulis. Nagreload pa sa pusil. 22 kabuok nga bala ang nakuha sa patayng lawas sa akong amahan. Grabe gayod ang nahitabo. Hapit ko dili kadawat. Perti na akong punguta sa pulis. Napuno sa kalagot ang akong una-una. Matingala na lang ang akong mga classmate na nagmugtok na pud ko. Ang ilang una-una, gimingaw ko sa akong amahan. Apan sa akong una-una, gusto ko mubalos. Gahilak ko sa kalagot. Nakunit ko ani nga community pinaagi sa akong magulang nga babae year 2014. Gapangita ko og kabaguhan ug kausaban sa ako ang kinabuhi. Nagaserbisyo ko sa simbahan kaniadto pero aduna gayoy kulang nga akong mabati. Dili marinawon ug grabe kaburido ang akong una-una. Nakaingon gayud ko sa Ginoo nga, Lord, maor ba gyud ni ang akong kinabuhi? Unsa may padulngan ako ani? Tabangi ko Ginoo. Naka-divine encounter ko atong February 7-8-9, 2014. Okay pa ang dagan sa sinugdanan. Relax pa kayo. Apan nadugay, anam-anam na og kalisod. Abi nako okay na. Along the process, nakasala ko. Bisan nagaserbisyo na ko ani nga simbahan. Wala na bantayan, aduna pa rin mga naibilin. Nga laway nga pangunahuna. Nagubot balik ang akong pangutok. Ug tungod ni ana, nakakumit ko og sexual immorality. Nakigilawas ko gawas sa kaminyoon. Nagbasol ko, nakas-decide ko nga mag-divine encounter og balik. Niduol ko kapastoroy og nagpatabang imbis na magpalayo. Bisan grabe kaulaw o guilt na ang akong gibati. Kay nakaamgo ko nga wala gani ko naulaw sa pagpakasala. Kini pakahang mabago ta.
Gitudloan ko sa Ginoo magpasaylo, labi na sa nakapatay sa akong amahan. Dili lang kaisa kundi hangtod nga mahinumduman pasayloon. Nakapasar ko o napasaylo nako ang pulis. O ang akong pamilya nakadawat sa nahitabo. Na-deliver pug ko sa akong hugaw nga hunahuna o gihinluan ang gayod ako sa Ginoo. Akong gibalik akong kinabuhi sa Ginoo. Nagpromise ko nga magkinaunsa man dili na ako mubiya sa Ginoo. Magkinabuhi ko nga matarong, mga lagad ko og dili na magpabadlong. Ibalik ko sa proseso sa tanang mga training og equipping. Kung nagpagamit ko sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo ani nga komunidad. Naninuod ko ug naninuod pod ang Ginoo. Ibag-o gayod ako niya. Gitanggal niya ang akong pobre nga panghunahuna. Nakaila ko sa akong sarili ug nagkaroon kog panan-awon. Akong gidawat ang panan-awon ani nga community. Gitudluan ko niya nga mahimong matinud-anon. Nawala ang kong pagkareliyoso ug pagkabakakon. Tungod sa kabaguhan nga nahitabo sa akong kinabuhi, akong pamilya nabulahan. Ang akong inahan, naka-divine encounter na pud uban sa akong mga igsuon. Ug sa akong pagka-matinud-anon sa among simbalay, napaayos ug napanindot gayod ang among balay. Tungod sa walay undang nga paghatag sa grasya ug panalangin sa atong buhi nga Dios. Altar boy ko kaniadto apan manyakis. Karon altar boy gihapon pero hinlo na. Ug nagapangalagad sa tinuod nga altar sa atong pinalanggang pastor, ani nga komunidad ug sa simbalay. Daghan pa kayo ang pagsulay pero lahotay gihapon ta. Hangtod nga mahimong higpit ug mahimong andam sa pag-abot sa atong buhi nga Dios. Sa makausab, ako si Jeffrey Magno ug nabag-o pinaagi sa Divine Encounter. Hingpit nga adlaw mga kasimbalay, palihog manindog kita alang sa paghiusa sa pagdaig ug pagpasalamat sa atong buhing Dios na nagahatag og kapahulayan sa atong tanang panagbudlay sa tibuok semana. Sumala sa mga salmo, angay kitang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugmang walay paglubad ug tungod sa katingalahang mga butang nga gihimo niya alang kanato. Giguba niya ang mga putahan nga bronze ug gipambali ang mga rehas na mga puthaw. Mag-awit kita uban sa kalipay o pagpasidungog. Iyan ang giputol ang tanang kadena. Busa ato siyang simbahon o pasalamatan sa walay katapusan. Sa mga tagadlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Sa matag adlaw, gusto ko
Lain pa Jesus. Tanang dungog, tanang himaya, tanang pagpasalamat kanimo lang. Amen. Perfect day, TGFM Nation. Let us continue to worship God with our giving. First of all, let me thank my spiritual father and mother, Pastor Roy and Pastora Rochelle, for allowing me to share my testimony about tithes and offering. Since nagkabuot ko, ang tithes and offering kay ginatudlo na sa akong parents because they're already Christians. But the same with you and other Christians, ang nasabtan lang dyan na ako kay kailangan ra ka muhatag sa imoy kanapulo or tenth of income ug mga halad kay maoy sugo sa Ginoo, like in Malakay 3:10. Kay kung dili, may imperno daw ka. Kinsay makarelate? So fast forward, nasabtan ra na ako and it just become a religious act na lang just to give kay maoy naandan but wala jud nasabtan. Understanding this principle deeply and in the kingdom perspective kay wala jud until I came here sa TGFM. When I heard Pastor Roy share about Matthew 6:31-34. That struck me and made me ponder about it. Let me read Matthew 6:31-34. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day its own. Since that day, I started giving with the mindset that your giving is your right standing with the Lord. Nabisan unsay may tabo, your giving will give you peace of mind. Dati, I started with a kalansay lang na motor, Kawasaki. Then, na-upgrade, ug Mio 125, arang-arang na. Then, TGFM came, na destiny pa sa una. Naminyo ko. Take note, mapay pag-start sa journey na ako na here sa community. But God is so gracious kung sakto lang ang imong obedience sa imong heart. Then, simbalay came. Kasragil dyan mi sa kasawa, kay mag-adto mi sa among mga simbalay. May timingan dyan na muulan. Makaingon lagi ko na sumugon man dyan da. We experienced that for almost a year. But kato, moto'y nagpa-on fire sa mga mag-asawa to be diligent in our giving. And then promotion came. I became a primary o Pastor Roy, nasundan dayon og pagkapastor. Kung ako magunahon na, wa man ako ipangayo, Lord. But si Lord gracious lagi, ihatag sa imo ang wa nimo gipangayo. And my transportation transformed into a car. These are few things sa kung unsay nahimo sa akong kinabuhi sa pagtuman sa tithes and offering. For those mga first-timers, dili mo obligated to give for now. But if you are convicted to give, you can. TGFM Nation, it's time to give. Pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masinggit, o maghugyaw, balaan, gamhanan ang Diyos. Daygon ko, ikaw, o Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba.
pong panawagon katong mga naas kangitngit para mabalik na busla sa kahayag hantod sa pagbalik ni Jesucristo. Kay na daw tay kaaway, dili mga tao, kundili ang mga daotan nga espiritu nga nangulo og anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadautan nga anaa sa kalibutan ug anaa usab sila sa kawanangan. So ang kalibutan daw sa sinugdanan puno sa kangitngit, naagay nagpuyo sa kangitngit. Kabalo ta kinsa na. Mao tong rason ngano ang Ginoo, ang una niyang gitawag dayon is ang kahayag para masugdan niya og hanay ang mga butang-butang. Mao na ang goal sa Ginoo, matanggal gid ang kangitngit kay dili na iyaha. O whether mo respond ka, mutuman ka, mabuhat ka sa imong bulaton, matuman ang iyahang kabubuton. Ug ikaw isa sa mga qualified niya na pwede mo buhat sa imong assignment. Unsay assignment? Pag-expel anang kangitngit, mo na kanang kangitngit sa imong kinabuhi, hinay-hinayon na dapat nagtanggal. Kay una sa tanan, giandam ni Lord in advance ang mga tao nga iyang gitawag alang sa iyahang balaan nga katuyuan. Mo na ingon sa Biblia na before pa man gimugna ang pundasyon sa kalibutan, gipili na ka o gigugman na ka sa Ginoo. Jeremiah 29 verse 11, kay nasayod ko unsa ang akong plano para kanimo, plano para sa kalambuan ug maayo nga future. Gi-create ka in Christ Jesus para magbuhat sa buluhaton nga giandam niya in advance, gi-prepare niya para sa imuha nga trabahoon nimo. So mo nagikuha ka sa kangitngit, kay nga naman gibutang ka sa kahayag para makita nimo ang kamatuoran o imong bukdo ng kamatuoran kay para ma-fulfill nimo ang imong katuyuan. Ha? Kaysa dili madugay nga panahon, kamo moabot na pud ang panahon nga musidlat na pud mo, muhayag na pud mo, unya inyo na pong panawagon katong mga naas kangitngit para mabalik na pud sila sa kahayag hantod sa pagbalik ni Jesucristo na siya ang hari sa himaya. Siya ang hari sa kahayag. Mao ni ang gingharian sa Ginoo. Permente lang, ang goal ani is always mag-extend o mag-expand para ma-expel o matanggal ang kangitngit dinhi sa kalibutan. Perfect day, TGFM Nation! Yes, hingpit na adlaw sa inyong tanan and welcome sa Hill of Zion! Ayan, okay, sa tuang sanctuaryo. Hindi na to gina-establisar, no, ang gusto nga ma-establish sa atong Ginoo na magsugod dinhing dapita sa atong kinabuhi diha sa inyong panimalay and sa mga sa matag usa, no, sa mga katawhan nga dapat ma-establisar ang gingharian sa ilang mga kinabuhi. And those who are joining, sa mga nag-join sa MOA for the first time, we welcome you. We are happy and we are glad na nakaabot mo. And sa mga nag-invite, facilitators, hosts, good job. Come on, ingnan mo ta pa. Good job! Come on. Alright, so nanata sa ika-13 nga simana, no? Samtang magpadayon ta aning atong nahibilin na lecture, na study, no, last week. No, bahin sa dako nga plano sa Ginoo. Sino kinsa ray gusto ka makabalo sa dako nga plano sa Ginoo? Ha? God's big idea nga ginatawag na ebanghelyo or ang maayong balita. So tungod kay pinaagi niini, no, ato ning masabtan ang unsay agenda, kung unsay agenda sa Ginoo, unsay iyang plano na sa unsay plano sa Ginoo dinhi sa yuta, dinhi sa kalibutan, especially kita na iyang mga katawhan, kita na mga eklesya, kita na mga kasimbahanan, naba mo diha. Okay, so kita, of course, no, gitawag man ta na iglesia, no, church in English, kinahanglan na masabtan nato ang atong papel, atong responsibilidad, atong katungdanan isip usa ka simbahan or isip usa ka eklesiya, no, niining katapusan ng mga adlaw. Critical time na biya karong panahon na di na ta pwede maglangay, di na ta pwede mag-usik og panahon. Naba ta diha? So dili nato kalimtan nganong gitawag kita sa atong Ginoong Hesus. Alangan naman og ang yawa ang manawag sa tuwa. Di man ta mosugot na gigitawagon tag yawa. Tama ba, right? So normal lang gid na nga mo respond ka aning mga binuhatan or movement na ginabuhat sa Ginoo karong katapusan ng mga adlaw. Kay ang tanan ginatawag na sa atong Ginoo. Kaya naatan tanan karon adlaw kay kitang tanan gitawag.
gitawag. Hindi matapad, tinawag ka, tinawag. Come on. Okay, so, balikan na to, no? I don't know if na-discuss na to ni last week, pero ako ning gusto i-establish, no, kaning bersikulo, kasi dili man gud nagikan ang kamatuoran kung unsa gud ang tinuod naging harian or unsa ang tinuod na eklesiya or iglesia ni Kristo. Okay? So, sa mga iglesia, I'm not talking about you, I'm talking about the original iglesia, the original church na gitawag na eklesiya. Okay? So, diri sa Matthew 16, okay, morning itong panahon nga nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an, pangutan niya, kinsa sa tanaw ninyo ang sulti sa mga tao, mahitungod ka nako. Ngayon sila nga, ikaw si Jeremiah, ikaw propeta, ikaw ang mga, kinsa mga propeta sa answer, giusap niyang pangutan na, kamo, unsa inyong tanaw ka nako. Kinsa ko sa inyong pagtanaw. Then itubag si Pedro, ikaw ang anak sa Ginoo, ikaw ang anak sa Amahan sa langit. So iyang gidasig yang gi-affirm si Pedro na wow, kana ng mga revelation dili nagikan sa tawhanon lang, gikan na sa gingharian sa Ginoo jud. Niya ingon siya na tungod kay naa ka ng revelation. Okay, verse 18 ha. Dito na ta sa bersikulo. Og tungod niini gitawag ko ikaw nga Pedro. Kaya ang pangalan ni Pedro dili man Pedro, Simeon man. Simeon, son of Jonah. No na pangalan. So gitawag siya Pedro kaya ang buot pasabot sa Pedro is bato. Oh, dili si Ronaldo Bato. Okay? Pedro, dili si Senator Bato. Okay? So, Pedro, ang buot pasabot na Pedro is bato. So, kung nakay pangalan na Pedro, bato ka. Pundasyon ba? Pundasyon. Okay? So, sa kana nga pundasyon, kana nga revelation, dinha, ingon siya, dinhi niining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron ko daw ang unsa niya? Tukuron ko ang akong iglesia, iyahang eklesiya. Ug bisan ang gahom sa kamatayon dili makapatgang, di makaundang, di makapugong niini. Ana kagamhanan ang eklesiya, ang iglesia dapat. Pero ngano man ang mga iglesia karon perti man mga way nahot, way kusog, alaot, no? Gahantos ka pobrehon, gahantos sa tumang mga kabalaka, maski unsa nga lagi panggukod. May na lang kay wala na sa simbalay karon. Ha? Are you there? Okay? So, ingon sa verse 19, ingon kanimo ihatag ko ang Yahweh, susi sa gingharian sa Dios, na kung unsa imong gapuson dinhi sa yuta maoy magapos sa langit, ha? Power. Ini mo dapat power. Ha? Og kung unsay dili nimo itugot dinhi sa yuta, dili pud tugutan sa langit. Imagine mo, ikaw ray giagad. Ang problema kay wa gid tay kalibutan. Unsa ingon ni Jesus, kanimo ko ihatag ang Yahweh. Na, pila sa inyohan na Yahweh, pero wa ka kabalo para asa ni nga Yahweh. Kita kaning Yahweh, perting daghan na. Ako lang ning gihiram, mo na wadyo kabalo asa ni magamit. Nya ang nagunit ani nga susi, mo'y nagunit sa mga kaha. Unsa pa? Nagunit sa tanan mga dokumento. Unsa pa? Bolt, kanang bolt, kung asa ang kwarta na diri. Ang problema, wow, kabalo asa. Imagine mo, isa sa mga susi ani, na ay susi sa bolt, kwarta. Pero tungod kay wow, kabalo man, ma-confuse ko. Kapoy. Tama ba? Pareharan na sa itong kinabuhi ba, sa kadagandagan susi nato, naghihatag sa gingharian. Wa gid tay kalibutan kung unsa atong gamiton para mo establisar ta, para mo uswag ang atong mga kinabuhi. Pero si Jesus, ingon siya, gihatag na daw kanato ang Yahweh. Mo na ato hisgutan ug atong tun-an kung unsa kini na mga Yahweh. Nay mo tapad pagpuyo, paminaw, ha? Paminaw. Okay. Abri ang mga mata kay basi magpiyong-piyong na pod. Okay. So, sabto na to ni nga ang pulong nga iglesia, di ba? Remember, itukod ko kani nga bato, itukod ko akong iglesia. Tama? Sa original Greek kana nga translation, ecclesia kana siya. Ecclesia. So dili na siya termino sa mga relihiyoso. Kay kana nga word no gikan na sa panggobyerno, termino na siya sa panggobyerno sa mga Romano. So si Jesus dili na siya mawang original nga naggamit ana word, dili siya ang original ba nga nagmugna ana nga word. Gibaro ra pud na niya kay para makarelate ang iyahang mga tinunan atong panahon na.
Kaya ang mga Romano manggod napod sila ginatawag na eklesiya. In fact, ang eklesiya mao ni ang gamhanan kaayo sa gingharian sa mga Romano. Kay mao ni ang mga frontliners para maoy mo sulong sa usa ka syudad para bag-uhon ang syudad. Ana kagamhanan ni. So mao na ingon si Jesus na sa imuhang kahibalo, sa imuhang kaalam, tungod kay naa kay pundasyon, tawagon kita nga Pedro kay naa kay pundasyon na, kasabot ka. Sa imo magsugod diha, magsugod ang akong iglesia. Na maoy mo bag-o, maski ang gingharian sa kamatayon, di makapatgang, di makapaundang. Pila kabuk karon mga katawhan sa Ginoo, taod-taod na lang ilubong. Tuan na gilubong na sa kamatayon. Wa nila nasabtan, unsa kagamhanan. Nabata diha? So, nagpasabot kini nga na mga tinawag. Ang eklesiya gitawag ni siya mga tinawag, mga pinili. Tanawin mo tabad, pinili. Ha? Imagine mo sa kadaghan nimo giyagyan, buhi pagyapong kahantod karon. Ha? O gigamit kini nga mga Grego mulingkod sa Senado o ubang politikal nga grupo nga pinili sa demokrat o gobyerno. Subusa, no? Mao na ang eklesiya usa ka sekretong grupo nga gisaligan sa sekretong impormasyon nga critical alang sa pagpadagan sa gingharian. So imagine mo na supposed to be kita dai dapat no natay secret information nga giintrigo kanato para atong mapadagan ang atong kinabuhi pimbinaagi sa gingharian sa langit. So dapat dai ang atong kinabuhi nindot jud ay dapat powerful gid ay. Problema pangutan ko ngano. Wa ta kabalo. So kining maong grupuha, no, mga gamhanan nga bisan ang mga pultahan sa kamatayon dili makabuntog, dili makapatgang. Kinira ang institusyon nga gihatagan og otoridad sa Ginoo aron gub-on ang mga puwersa ni Satanas sa kalibutan. Ana ta kagamhanan. Winning walay gahom si Satanas kanato. Kita ang kung si Satanas gitawag siya adversary opposition, kita po dapat ang opposition sa iyang mga plano. Kita ra nga ang ahensya nga adunay gahom aron mapahunong ang agenda sa yawa o sa iyahang mga sakop. Nabata diha? Yeah. So, ana ka kagamanan. Gunitin ni mong tapad. Hindi siya gamhanan, maday ka. So, si Jesus naghatag ka nato sa mga susi sa gingharian. Yung siya, I'm giving you the keys of the kingdom. Gingharian, no? Naghatag ka nato sa mga susi sa gingharian. Mga susi nga makaabre sa gahom. Makaabre sa mga portahan sa gingharian. Susi sa gingharian. O magpamuhat kini sa atong kinabuhi. Unsaon nato ni pag-apply sa atong mga kinabuhi. Ang mga lumulupyo sa gingharian, og sila lamang mao ang adunay mga susi. So kita lang ang susi. Kita ra ang wala kay Kristo walay susi. Pwede na aslay susi pero di nila masabtan asa gamiton. Wa di sila sa kalibutan kung ansaon paggamit. Pero ikaw kay naka kay Kristo, maggamit nimo para sa kalambuan sa imuhang kinabuhi. Amen. So ang susi sa tanang susi maoy susi sa kaalam. Dapat sabot na ang susi sa tanang susi mao ang kaalam. Ang susi sa tanang susi, the key of all keys is knowledge. Mao na gamhanan or lamang ang may alam. Hindi naman tapat, lamang ang may alam. Come on. So, kung kabalo ka para asa ang mga susi ug unsaon sila paggamit, mao na ang imong access or dalan aron mapalampuson ang imong kinabuhi. Imagine mo ni susi. For example, musod kag balay. Dako kay nga mansion, pwede daghan susi kay daghan kay portahan sa kitchen, portahan sa kwarto nga master, napoy kwarto nga dili master, no? Naay portahan para sa kusina, naay portahan para sa garahe, naay portahan para adto ka sa iyang lobby, sa lawn ba, no, para magamit nimo swimming pool, sa gym. Imagine nimo ina naman ang gingharian. Perfect ba ya? Unya problema kay wa ka balon sa paggamit. Mo na nara ka sa lobby. Nabata diha?
So, kung kabalo ka, kung para asa ang mga susi ug unsaon sila paggamit, mo na mo mahimong access dalan aron magmalampuson ka sa kinabuhi. Okay, tanawan natin sa Lucas ha, Luke chapter 8. Unsay ingon ni Jesus, mitubag siya ang mga sikreto. Unsay kinsa yang pangutana kay nangutana ang iya mga tinunan ani, iya mga disipulo nangutana nga ngano man magsigag istorya og pasumbingay nga di man masabtan. Kinahanglan pa ka mo-explain gud sa mo ngano man. Mo na yung tubag. Ang mga sekreto mahitungod sa gingharian sa langit gisulti kaninyo sa pamaagi nga masabtan ninyo. Apan ngadto sa uban gisulti kini pinaagi sa mga sambingay aron nga bisan magtan-aw sila dili sila makakita o bisan maminaw sila dili sila makasabot. Kaluoy gud kayo kung dili ka disipulo sa Ginoo. Kung dili ka tinunan ba, kung wala ka kay Kristo, may maning na kay Kristo kay nakay panahon makapangutan na kay Kristo. Pero imagine mo itong mga tao sa panahon niya na nakadungog sa sumbingay, pero tungod kay wala relationship. Sabi na yun, wala relationship. Wala sa chance karon na makapangutan na unsay pasabot si mong pasumbingay. Ang mga disipulo lang. O nakinahanglan jud ka may mong disciple para masabtan nimo ang mga sekreto sa gingharian. Ay nako. Importante kayo ni. Ay nga naman, ang mga disipulo ra ang naay access. Naay dalan na pwede makapangutan na mo nagiklaro ni Jesus. Well, sa uban, kung makadungog sila, hindi nila masabtan. Pero kamo, kay mga tinunan man mo, sa inyo na ako masulti, unsa mga pamaagi, unsa mga sikreto sa gingharian. Masabtan ninyo. Pero ang uban, may relasyon na sa kuha, no? Muagi raman sila, kay gusto rin makakaon. Ang banda kay sabay-sabay ra pud sa panon. Wala yung mga revelasyon. Makita nimo unsay diferensya. Wa gabago man kinabuhi. Nabata diha? Anaway mong tapad. Mao gabago ang kinabuhi na kay disipulo man na. Kanang host diha, kanang facilitator diha, tingala kang ano na mag-host naman daw na, ano na mag-facilitate naman na. Kinabagong kinabuhi. Sa una, imbitahon ka di ba? Inom man ang imbita sa imuha. Kaon, inom, sugal, unsa ba? Pero karon naanay simbalay, wa ka matingala na naay gibuhat ang Ginoo sa kinabuhi niya. Mo na di madugay ikaw pud nganuman kay gusto ni Lord na magamit ka sa katapusang adlaw. Imagine mo katapusang adlaw na di ba jud kang pagamit, ang yawa ra gyapon gagamit nimo. Hindi mo tapos magpagamit na ta. So ang gingharian sa langit dili sekretong grupo, ha? Okay? Ang gingharian sa langit dili sekreto nga grupo. Pero ang mga susi niini kinahanglan na to makatunan. Ang gingharian sa langit badagan susi, daghan og mga doors, open door. Dili siya sekreto, pero para makatunan nimo ang mga pamaagi kung unsaon magkinabuhi nga epektibo, kinahanglan nimo tun-an. Mao na importante ang knowledge. Kaalam, hindi matapad kaalam. Dili pwede magpabugo-bugo sa gingharian, kay way bugo sa gingharian. Nabata diha? So dapat kasabutan na ang tanang nasod ug ang tanang gingharian adunay kaugalingong mga prinsipyo ug balaod. Maski asa ka nga nasod wadto, maski asa ka mo adto nga mga gingharian, duna ginay mga principles ug mga balaod, laws nga imong sundon kay para musubay ka ug makabenepisyo ka. Tama ba? Para sa tuwa diri sa Pilipinas, naman tay mga principle o mga balaod, tama? Nga kinahanglan sundon nato kay para makabenepisyo ta. Kinahanglan ka mo apply sa SSS kay para pagabot sa panahon makabenepisyo ka. Register ka dapat sa ID, dapat na kay ID kung senior citizens ka, dapat citizen magpa-register ka nga senior citizen ka kay para naa kay discount. Tama ba? Right? Na PhilHealth sa panang mga so samot na sa gingharian sa Ginoo. Kung kita diri nagad ni benepisyo nga tawhanon ra kay ni nga mga balaod, samot na ang balaod nga gikan sa gingharian. Perpekto na. Walay corrupt didto. Ha? Dili ka unya-unyaon didto. Unsay para sa imo ihatag dayon na kanimo. Naba ka diha? So ang kinahanglan lang ginato, no? Kita ng mga lumulupyo, kung asa man ta lumulupyo diri sa kalibutan, dapat kasabutan na more than sa tong citizenship diri sa Pilipinas or sa atuang unsa tawag kaning physical, dapat makasabutan nga naay higher gingharian sa Ginoo.
Ha? Para matagamtaman nato, no, kita na ang mga pribilehiyo, no, kung sa atong mga katungod. Kini nga mga susi sa gingharian, gitawag ni Jesus ni nga mga balaod o prinsipyo. So, unsa ang susi sa gingharian? Laws and principles. Balaod o mga prinsipyo nga dili nimo pwede i-violate. Pag balaod, tama? Pag prinsipyo, tama? So, dili sa Pilipinas, may mga balaod na okay ra. Ano man, demokrasya man. Sa gingharian, ang balaod yun. Pag mo disobey ka, naadyo kay dangpanan. Naadyo kay sangkutan. Ang prinsipyo, di mo ma-obey, naadyo yung consequence sa mong mga aksyon. Tama ba? Dili ka pwede pa magkamudagan-dagan. Pero sa gingharian sa langit, pag once ma-violate nimo ang balaod o prinsipyo, ay, mo na matingala ka, nga di gyud mawa sa imuha ang kaning kabalaka, di mawala sa imuha kaning sakit, di mawala sa imuha ning kanang kahadlok. Ngano man kinaay mga balaod ug prinsipyo nga wa nimo na-apply. Ngano man pud wa na-apply? Pangutan ako. Kay ang problema sa tao mao ang iyang pagka-ignorante. May na lang dili na karon. Hallelujah. Ha? Kinaan nagkakaroon na minaw, di nagka-ignorante, dili ko ignorante, dili lang pastor, dili lang. Ha? Ayaw dawata. Ang mga tao kung ginasulti ka ng uban, no, labi na ka na magpagahe, magpa-bright. Kasagaran problema sa mga tao, kay magpa-bright. Mo na makitan mo kasagaran mga bright, mo na sila permanente ang haras. Mo na walay mga peace, walay puro kahadlok. Imagine mo kani mga bright kaayo, nya mga adunahan pa jud, dagko kay balay, dagko kay gate, ngano man, hadlok man sudlon. Puno kahadlok tanawag kita, di ba? Atong balay paggawas nimo diretso yuta kalsada na. So ang problema sa tao ang pagka-ignorante. Ang pagka-ignorante mao ang pinakadakong hulga sa tao. Hulga. Threat. Ha? Kabalo ba mo na si Satanas o managahom nimo? Ha? Wala man power over you. Si Satanas dili mao ang pinakadakong kaaway sa tao. Dili actually. Ang imong pinakadakong kaaway kana imong pagka-ignorante. Kana imong pagka-abi-abi, abi nimong kabaw ka, abi nako kabalo ko, abi nako sayod ka, abi nako sayod ko. Kada si abi, mo na dapat patyon. Nabata diha? Kung ignorante ka, di mawang kagubot. Kung adunay kagubot, tungod kay ang demonyo galihok. Ora man na, kisa man din source kagubot, alangan naman Ginoo. Ang Ginoo ang mao may order. Diba remember? Last week nagkisgot ta nga ang kalibutan gitanaw sa una in the beginning, di ba? Empty. Dili pwede mapuyan, tama ba? Right? Mao na nga nilihok ang Ginoo, iya gi-separate dayon ang kangitngit ug kahayag kay para naa siya mabuhat sa kahayag. Wa mo siya mabuhat sa kangitngit. Kay namay nagdumala ana. So dili siya nagsugod sa kahayag. Iyang gi-order sa kay ang goal niya na malukop niya ang tanan kalibutan sa kahayag. Pati ang kangitngit dapat mahayag. Na nagbungda siya tao, ikaw, ako, nga naman, para mulukop o musakop aning mga kalihukan sa demonyo. Nang problema, kisakop o kas demonyo. Sa una, karon dili na. Hallelujah. Nabata diha. Sa una dili na. So kung adunay kagubot, ang demonyo nagalihok. So kung gubot yung pamilya, gubot yung pangutok, na demonyo. Nagalihok sa mong kinabuhi. Kung ang demonyo na nagalihok sa mong kinabuhi, so natural yun na kasamok, kalibog. Ano man, siya man dumala, demonyo man. Ano man, tagaan kag kalibog sa Ginoo? Tagaan kag kasamok sa Ginoo? Siya bang source sa kasamok ug kalibog? Dili. Ang yawa, ang demonyo. Ngano man daw malibog ka, ngano man daw masamok ka, ngano man daw magubot ka. Kaya naman, ang source kay wa kay kalibutan. Ignorante. Actually, kaning word na ignorante, kung ato ning dutan gamay, sakit ni sa paminawon. Gusto mong kabalo? Unsa ang tinuod nga pulong nga word, kaning word na ignorante, pangutan na kunsa. Bugo! Wala ko gamit kay masakitan ka. Daghan ka. Bugo po biya ko sa una. Nabata diya? Magbinugo ba? PBB. Uban pa bright. Uban pa bugo-bugo. Mao kini ang eksaktong problema sa daghang magtotoo karon. Labi na sa mga magtotoo. Imagine mo magtotoo ka na.
gaantos nagyapon ka sa kagubot, gaantos nagyapon ka sa kaning tumang kalibog, sa tumang kasamo. Madi naman unta dapat na mahitabo sa imo ha. Tungod manggod kay wa nato nagamit ang mga susi. Daggan sa atong mga susi nga mao ang kasulatan supposed to be kani ang umingotag di ba ang unsay gisulti kani ni Jesus na ang susi mao ang balaod og prinsipyo. Asa man na karon makita sa kasulatan sa Biblia. Ang problema nato kay atong tan-aw sa Biblia, religious book. Religious ba abi nato religyoso para lang sa mga religyoso, para sa mga ministro. Wa nato nasayran na para na sa mga katawhan sa Ginoo. Katawhan ba ta sa Ginoo? Katawhan ba ta sa Ginoo? Natuwa na dapat basahon atong estudyuhan ingon sa Biblia, estudyuhan kini matag adlaw o gabi aron masayod ka unsaon pagpamuhat na malampuson, ha? Na madaugon aning kalibutan na. Ingon ni Joshua. Pero ang kadaghanan nato wala jud sayod kung unsaon kini paggamit. Natay mga susi apan wala ta kabalo kung asa nga susi ang makapaabri sa kandado. Naay mga kandado nga nalakba, di na takabalo asa man no? Kapare, para na kandado na kandaduhan ang imuhang breakthrough. Di juga ka breakthrough. Naay susi. Wa man kabalo unsay susi. Gusto ka mo lampus, magmalampuson, gusto ka mo uswag, gusto ka mo prosper. Nya na kandado man di mabrian. Wa kabalo susi, ang susi ra di isang paghatag. Nga naman, ang kalibutan, kay ang tudlo sa kalibutan nga, para makatigom ka, magtigom ka. Ayaw mga hatag. Hatag ka gamay ra. O ba, ha? Lahi man ang prinsipyo sa kalibutan. Lahi man ang prinsipyo sa gingarian. So, sama ra kini sa daghan kaalam kani. Ang problema po nato, labi na magtotoo, mga believers. Daghan na kay tagkaalam. Ang problema kay wa po apply. Ha? Dili tungod kay wa ka kabalo. Wa jud nimo gi-apply. Kabalo ka pero di nimo ma-apply ba? Di nimo gina-apply. Nga naman jud. Igo naman lang tani mo susian. Abrihan. So aduna tay gahom nga pwede gamiton apan wala ta kabalo kung unsaon kini paggamit. Natay susi na dapat natong gamiton, pwede nato gamiton pero tungod kay wa ta kabalo unsaon paggamit. Mao na nagpabilin ta nga inaana karon. Ang kaalam sa pulong sa Ginoo, importante ni. Tama ba? Pero mahimo lang kining epektibo kung atong i-align ang atong kaugalingon sa paglantaw sa gingharian, sa konsepto sa gingharian. Kingdom concept ba? Pero kung tanaw nato ang scriptures, tanaw nato ning pulong sa Ginoo na religious book, wa jud may tabo sa imo. Imagine mo supposed to be kita nga Pilipino, religious nation ta, pero nga naman kita ang pinakapobre, gibansagan ta ang pinakapobre. Nga naman, wa man tay kaalam sa pulong sa Ginoo. In fact, dako kay tagibuhat nga di mao, dili tama, mao na natunglo ni atong nasod. Kay sukwahi siya sa pulong sa Ginoo. Pero di madugay, magmalampuso ni. Ang Pilipinas, gamito na. Wa mo kadungog ang Pilipinas, mga Pilipino galamiton ining katapusang adlaw. Mo na mo respond man ka o dili, bahala ka kay kami magpagamit mi kay galamiton. Na ay propesiya na ang Pilipino, ang Philippines gamiton sa tanan kalibutan ng mga nasod. Karon, sige lang, ana rata. Pero dili magpabili na siya nga ana kay naatay katuyuan. Ina matapat natay katuyuan. Mao na kinahanglan mo saka ka sa gingharian. Dili ka pwede magtambay ra sa kalibutan. Kay pagtanaw ng eskwelahan, corrupt. Para sa nagkaroon, no? I-impeach ang atong vice president. Imagine mo, magpundo ang mga tao dako kayong kwarta instead para sa mga proyekto o sa mga project. Ay, asa yun sa ihatag sa tao kay para mabuto lang ma-impeach ang vice president? Asa man ang klaseng ng pangutok? Pangutok ba na sa Ginoo? Pangutok ba na sa gingharian? Pangutok na sa rebelde. Pangutok na sa demonyo. Kinsa man daw nag-influensya na sila. Ilang tao galingon kinsa man na. At tungod wa may kaalam sa gingharian, mao na ang dumala ang demonyo, kangit-ngit, confusion, kahadlok tanan. Murag mga korek. Mao na nga ning kamot gyud mi nga mag-train og mga bagong leaders. Tanaw ra man tapad. Di madugay
Lingkod na sa Senado. Di madugay, mulingkod na sa Congress. Kaning Congress na to karon mga bulay og kayo. Mulingkod na nga naman kay importante nga naay mga tinuod ug radical na mga righteous people mulingkod diha. Pero kinahanglan og training kay kana mga galingkod diha karon puro ra na mga edukado. Ang uban object klaro. Imagine mo na convictor na kagikan na kaspriswan mo dagan pagag senator. Ano ta ni? Padayon ta. Okay. Panultihon. Panultihon, panultihon. Okay. Para makasabot ta kung unsa ka importante ang Biblia, kung unsa ka importante ang Skriptura. Scriptures, okay? Ingon si King Solomon, siya, mao kini ang mga panultihon ni Solomon nga anak ni David og hari sa Israel. So si King Solomon, hari, anak siya ni David na hari pod. Tama ba? Mao daw niya mga panultihon. So mao niya pinaka-shortcut na translation. Ako ning palalumon later, ako ning expound. Ingon sa verse 2, pinaagi niining mga panultihon, ingon siya, makatunan mo ang kaalam ug maayong pamatasan. So, kini daw scripture, kini mga panultihon, proverbs, makatunan daw nimo ang kaalam ug maayong unsa? Pamatasan. Hindi naman dapat pamatasan. Ug ang pagsabot sa mga pulong na nagahatag og kaalam. Remember, ang dakong problema sa mga tao kay way kaalam. Tama? So, naagihatag ka nato ang kaning mga pulong, kaning mga panultihon para makatunan daw nato unsa mga kaalam na kinahanglan para mapaayo ang atong pamatasan. O makasabot ta sa pulong nga nagahatag og kaalam. Kay mao may problema, way kaalam. So kung ato ni siyang palalumon na may translation nga deeper man gud ug expound siya. Bisaya lang gyapon ako ni siyang gi-translate sa Bisaya. Mao kini mao kini ang mga kaalam sa gingharian. Giklaro ni King Solomon na mao kini kaning pulong kaning panultihon, proverbs. Mao kini ang mga kaalam sa gingharian. Mga pulong nga angay puy-an, dili anay ha, angay puy-an og pagtulon-an nga naay wisdom. Para ma-empower, no? Ma-empower ka, unsa man ang empower? Bisaya sa empower. Kanang matagaan ka gahom. Dili siguro no. Ma-empower lang ka. No, madasig ka. Madasig ka, no? Para magdasig kanimo nga mamuno sa imong kinabuhi. Mao'y maghatag ka ng wisdom daw nga gikan sa panultihon, pagtulon-an, maghatag sa imong kadasig para mamuno sa imong kinabuhi. Nga imong mamanage imong kinabuhi ba? Pila katawhan sa mga tao, katawhan sa Ginoo karon nga di mamanage sa kinabuhi. Imagine mo uban diha nga gikan pa naglingkod sa barangay, no, mga kagawad, barangay captain, perti mga palahubuga. Mga babae nga gibutang nimo, gipili nimo para mahimong mamuno sa barangay. Perti mga chismosa. Imagine mo na sa balay, supposed to be sila ang mag-lead sa ilang mga anak. Sila pa yung unang magpapadlong, pamadlong, di manigarilyo, di mo inom. Sila kusog mo inom mo, sigarilyo. Sa mga klaseng pamuno na. Kita ba ka na? Nakita ba ninyo na? Nakanaato ang supposed to be mao yung taga-peacemaker, mao yung taga-husay, mao yung gahatag gubot. Yung si King Solomon, mao daw ni maghatag kadasig nimo para mamuno sa imong kinabuhi. Ang problema, ang namuno, dili kaya i-lead pud ang kinabuhi. Di gani ka control sa iyong sarili. Pag mahubog, murang nakinaunsa. So, sinulat ni Haring Solomon, ang verse 2, powerful. Ingon siya. Sa verse 2 ha, ingon siya, kini na mga panultihon, makaplagan nimo ang mga laglom na kaalam. Kay mabaw ra kay kaalam. Kana usahay ka nang pangutanon ka, ang mga tubag nimo wa riwa didto. Nonsense ba? Nonsense. Maayo ra ka mag-joke-joke, maayo ra kay ka magsigig istorya yaga-yaga, pero pag istorya na itong kinabuhi, wa jud, kaya wa man kay kinabuhi. Di ka makatambag sa mga batanon, ang imong tambag, ato ra nang iinom. Atri mong dagway. Mingon ka karon, napayuban mo ingon ka, kabalo ka, ministrong pod ko, namog ko simbahan. Isa ka sa mga badlungon sa simbahan. Pagmata. Kini na mga panultihon, makaplagan. Mga kabalo mo? Kung kabalo lang mo sa dagan sa mong kasing-kasing. Kung unsa ko kagigil, makakita ni mga tawhana na mura sila mga korek, pero mga arugante pa naman ni kayo sila.
Napo ko'y madunggan na, uy, pastor day ka? Di man napansin nga pastor ka. Kapag ka pastor po ko, mana po ko. Mas di ko kapansin nga pastor ka. Samot kung di kapansin si mga pastor ka. Ay, imagine mo, pastor, kusugay ka manglibak, kusugay ka mangaway. Nya, tanaw man ka. Ayaw kalain. Tinuod man eh. Ha? Tanaw na imong pamilya be. Imong asawa. Imong bana, maminaw si mo? Kaya kung di na maminaw si mo, nagpasabot lang gina, ngawa ni mo na tarong ang imong pamuno. Imong mga anak, maminaw si mo? It's time to check. Time na ko. Pero kini dapat mabilin sa inyong alimpatakan. Na ay susi, gihatag ka nato para mamuno ta sa itong kinabuhi nga tama. Pero ang problema nato, perti na itong hawda. Abi ni mo kaya-kaya ra. Unya, karong mo reklamo pa jud na may mga tao karong mo reklamo pa sa Ginoo. Naunsa naman eh? Nangalagad daw sila. Sige, pangalagad nimo. Kini na mga panultihon makaplagan nimo ang mga laglong na kaalam ug adunay gihatag na mga espirituhanong pagsabot. Ang pagsabot espirituhanon. Unsa kalalom ang imong pagsabot sa espirituhanon? Kana ang pangutanan nako karon. Kaya naman na sa scripture tanan. Kanya akong ibasa karon di man nagikan sa kuha, gikan man na sa Haring Solomon. Remember si Haring Solomon? Sa iyahalang kaharian sa panahon after kay David nga naay nagkaroon og peace. Imagine mo hari ka di ka moagi war. Supposed to be ang gingharian na agi na war. Pero si King Solomon wa na moagi gubat. Nga naman tungod sa wisdom kaalam. Naay peace sa iyang gingharian. Sabda na to. Kanang tinuod nga leader, why samok? Dili tungod kay why samok kay why kaalam. Di naay peace ba? Muna na si katungod magtambag sa tuwa karon. Nga di na to subayon. Ingon siya, gamita kini isip usa kay Yahweh. Balik. Gamita daw ang kiniyang pamulong, kiniyang scriptures, kanina mga panultihon, gamitan ni siya isip usa kay Yahweh para maabrihan ang mga bahandi sa tinud-anay nga kamatuoran. Kaya naay mo lang tinuod karon pero di gid tinuod. Naara sa asa, pamulong, naara diri sa Yahweh nga gikan sa gingharian sa Ginoo. Amen ba? Mao ang kaalam nga nagdala, maura ni ang kaalam nga nagdala og pagsabot. Na kung masayran nato ang mga prinsipyo nga nagapaluyo sa mga susi, masabtan nato kung unsaon kini paggamit sa gingharian. Dahil nakita nimo nga magmalampuso natong kinabuhi, dunay kabag-uhan. Kabalo ba mo? Dili lang man ni kaalam na puro kaalam lang atong isgutan. Ang atong goal diri mabag-o ka. Mabag-o tanan magpadayon ta ba nga mabag-o atong kinabuhi kay pwede magudagkan kay kaalam knowledgeable ka pero oy kabag-uhan imong kinabuhi. Uban sa tuwa na yung mga graduates Bible school. Pero asa man na karon na naabtan? Asa naman imong naabtan karon? Amen ba? Amen ba? Adunay dagang prinsipyo nga nagapaluyo sa mga kinaiya sa mga kung unsa ang nasa susi. Mao na kinahanglan sabto nato. Amen? Next week na ta mapadayon. Ato ni padayonon ning principle sa mga susi. Prinsipyo sa mga susi. Kaya dapat sabto na kung nakay susi, kung kabalo ka, na ay benepisyo. Amen? Magampot ha. Salamat kayo Ginoo sa panahon na imong Lord, gitagana ka namo karon para magsangyaw sa imong pulong, para magbando o mag-remind sa imong mga katawhan Ginoo na ang tanan giabrihan na nimo, ang tanan imo nang giula, ang tanan imo nang gihatag kanamo. Ug ang among kinahanglan buhaton is musubay, among i-embrace, among tun-an para mahimo ming maalamon, para dili mi magdapos sa kinaiya ug sa gahom sa yawa. Dili mi musugot Lord magpabilin mi nga gubot ang una-una. Lord, dili mi musugot na magpabilin mi nga dunay kahadlok. Lord, nga dili maayos ang among mga panginabuhi. Lord, nga maglakaw mi nga wa gay tumong. Lord, kabalo mi dili nimo na siya will Ginoo. And so sayod mi na naami diri karon sa simbalay Lord, para makasabot mi sa imong katuyuan na ang imong gusto sa gingharian matuman dinhi sa yuta, especially sa mga kinabuhi.
Kung salamat kayo, Lord, na ikaw mag-bless sa mga simbalay, labi na sa mga nag-host, nag-facilitate. Ikaw, good Lord, mag-bless, Lord. Matag simana, ikaw mag-provide. Ug akong ginadeklara, Lord, o God, na mga sakit, mga kakulangon, dili na mo puyo anang balaya. Akong ginadeklara ang abundance, Lord, ang prosperity. Ginadeklara na ko, Lord, nga naay provision permanente ug di mahutdan. Og naay nindot nga atmosphere, Lord, o God, of love, of compassion sa matag usa ka balay. In the mighty name of Jesus, I declare and pray. Everybody will say, Amen. Amen. So, see you again next week. Perfect day. Perfect day, everyone. I am Rosario Berlanas, a 42 years old. Galuto ko og mga kakanin. I am a single parent na ako'y unom ka anak, 4 ka lalaki o 2 ka babae. Before divine encounter, as in grabe ka sakit. Kay first, tungod akong husband, nagbalik iyang sakit sa bone marrow. Na siya ay aplastic anemia. And then, namatay pa dyan akong uncle, nag-isip na akong kuya. Last year, June. And then, third, namatay pa dyan ako ang stepfather sa akong husband. Nag-iisip na mo siya og papa. June pa dyan namatay. Then, painful kay ko ato na time, kay kabalo ko na sa sunod, kumbanan po ng kuhaon. Kaya tungod sa iyang sakit kasi na siya balik-balik sa ospital. Pero, ako akong paglaom sa Ginoo, akong faith sa iyahan na maayo pa siya kay sitagaan pa din siya og another life sa Ginoo kay tungod ka na pa kami mga gagmay na anak napay duha ka babae na wala pa kayo og banding baka close pa sa siyang papa then mawala siya mo to ang pinaka worst sa akong life na nagbalik ang sakit. And then 2 days before sa DE is namatay yun akong bana. Wala ako na-expect ato na mahitabo. Pero sakit kayo as in kasakit na mamatyan ka o bana, mong kuya. Sunod-sunod gani pagkamatay. Ako, friend manggod, sige nga na mo, nag-invite ko niya na mag-attend ko og DA. So, go lang gihapon ko ato na time. Kay gusto na ako na maayo akong bana through DA, basi maayo di ay. During the divine encounter, my experience, Jude, is wala ako naka-expect ba na na Jude ang presence ni Holy Spirit. Natumba ko ka ng gipa-feel, Jude, ni God na kanang nana ako sa iyaha, nakaadto ko sa heaven. And then, dili Jude ako malihok ako ang lawas. Gusto na ko siya ilihok. Pero wala Jude na ko siya nalihok. Kaya na ginahunghong sa kuan na kanang mahulay anak rest kay kabalo ko kapoy kay ka. Since pa, pag-isa kong panahan ng pangamatay is grabe ka kapoy na ako. Ato nakapad ko nakatulog jud ko na human na lang ang divine encounter adto na day lugigig ko nakalihok sa akong lawas lugigig ko nakamata. Then during adto sa ako ang ascension nakita jud na ako picture sa akong family kung mga anak gi-remind jud ko ni God na dili ka magluya-luyan kailangan maging strong ka kay napa kay mga anak na nagdepensa mo na kay unong ka anak kailangan ko kanang maging strong jud ko atong panahon na kinawala na ako ang pana padayon naghapon ako ang life mao jud ko ang nakita na ako as in dili jud ako siya malimtan kato na encounter na ako ni God as in kagrabe na ako parte na akong hirang adto mao to pag human ako adto nakafeel jud ko kana gani na dili basta-basta ni miracle siya na dili basta makalit dato ka mas pa mo part na diha a miracle of peace of mind kitagaan ko ni God na kung naalan jud si God sa imuha as in ka peaceful sa akong kinabuhi maski na ay mga pagsubok na mga problema na maabot dili jud ka mawala. After DE, I changed the way I think and I always put first God in my heart and my mind. Kaya nadyo ko yung verse, ginakuptan ako sa akong mind, sa akong heart. Nakaroon na dyan ako siya nasabtan. Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Og karon pag abot na ko sa community, no, thankful kay ko na nasabtan dyan ako siya. Kingdom. Hindi na ako kupot agto pero wala na akong ginabuhat. Wala mo ako siya nasabtan kato na time. Diyan mo remind sa ko always na unaha lagi ko yung baka usahay. Hala mo mata na ako ka magluto na gani magkuan kay nagapa sa mga orders. Pero
always remind ni God sa kuan na unahan jud ko yung kay para hapsay ang akong dagan sa akong kinabuhi, hapsay ang ako ang pag-follow sa iyaha. Sa akong family pod is hinahinay na pod mi na ay pagsinabtanay masking na ay argument sa ako ang mga anak, pero hinahinay na naadyoy ka hiusa sa amo ang pamilya. As a solo parent, kailangan ako i-align jud sa Ginoo ang tanan nakong buhaton. Basta naa ang Holy Spirit, ang Ginoo si Jesus, dali lang kaayo mulihok. Mas kung sa problema na moabot sa ako kay dili biya lalim isip a solo parent no ako ra isa, pero ako lang jud ang gi-offer kay God, ako lang jud gi-align ang akong ginabuhat sa iyaha. After di ginalook forward yun ako as a single parent na maging model gani sa uban gani na mga solo parent out there. Dili pa ulahi ang tanan basta naalang jud si God sa inyo ha. Kabalo mo sa yung purpose diri sa kalibutan kung unsa siya. Kung i-align na to ang atong gibuhaton sa Ginoo kay as in the way ta mo follow kay God sa ato ang gusto i-desire pabubuto niya ihapa jud na God o maging kuan jud ta dut pa more sa Ginoo kung sa man ang problema mahitabo amon jud na ako ang ginakuan sa akong kaugalingon pangitaon jud ako una ang Ginoo labaw sa tan. Thank you TGFM Nation. My prophetic name is Jael, a strong woman with a principle and knowledge.